and one of the most lethal and legendary players in pool history. Si Efren Bata Reyes. Ang sumikat at nagpasikat sa larong bilyar sa Pilipinas. At isa sa pinakapopular na billiards player sa buong mundo. Saan siya nagsimula? He had no money. He had only one pair of pants and one shirt. Paano niya naabot ang tagumpay? Nagpupunta kami sa May Clark. Nilalaro namin mga serviceman nung araw. At anong naghihintay sa The Magician? Ngayon tila nawawala na ang kanyang magic. At 54, you're different from your skills at 30. Alam natin yun eh. Kung sasabihin mong kasing galing ka pa rin, linuloko mo ang sarili mo. Sa loob ng higit 30 taong pagbibilyar kung saan nakapag-uwi ng sari-saring parangal, wala bang balak si Efren Bata Reyes bitawan ang kanyang tako. Pero sa kanyang sunod-sunod na pagkatalo ngayon, bilang na lang ba ang araw ng The Magician sa bilyaran? Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Nagsisisi? Inakalain mo bang magiging ganito ka kasikat? Hindi ko akalain na pupunta sa e-sport din ito. Saan nagkagaling ang oras kayo? Paano ka nakabangon? Hindi ka na winner all the time, di ba? Hindi na kaya ng dati yung kamay ko. Simpleng manamit, palangiti, kahit nabungi, at pakamot-kamot lang sa ulo. Sa unang tingin, di ko naisip na siya ang tinatawag na The Magician ng larong bilyar. Pero nang hawakan na ang kanyang tako, ibang Efren ang nakita ko. He is a natural mathematician or whatever you call it, because he sees the angles like nobody else does. And he takes risks that others don't take. Sa pagbanda, placing, at makalaglag pang ang trick shots. Kayang-kaya ni Efren ubusin ang lahat ng bola sa billiards table. Kasi siyempre, entertainer yan eh. Nakaka-entertain siya eh, kaya gusto siya eh. Meron kang mabibigla na ganun pala. Yun ang binibili siguro sa kanya. Spectacular. Yung mga nanonood, parang yung hindi sila humihinga pag nakikita nila si paring Efren. Papasok pala siya ng bilyaran, talagang pinapalakpakan na siya ng mga tao. Ayun, swerte talaga yata. Papasok kayo, may pumasok. Sa galing magmanipula ng bola, iniidolo si Efren ng mismong mga idol sa larong bilyar. Si Ronnie the Volcano Alcano ang huling tumalo kay Efren sa isang tournament noong nakaraang buwan. Tinuro sa akin niya. Pero tuwing bubuka ang bibig niya, walang duda kung sino ang kanyang inspirasyon. Siyempre, yung naging idolo ko si Efren, para masabing talagang idolo ko siya, nag-decision ako nung yun na magpabunot din ng ngipin para masabing talaga ni Efren, na talagang hawig na parang Efren din. Ano po yung katangian ng kanyang billiard game na angat sa mga iba? Siguro, unang-una, God-given talent yun eh. Ang tawag nila sa billiard, yung touch, yung pulso. Hindi lang daw sa bilyar namumukod-tangi si Efren. He's probably the simplest, humblest man I ever met in my life. There are two people that strike me with their humility, Flash Alorde and Bata Reyes. Bakit? Not a mean bone in their body. Never said anything nasty about anybody. Took the good with the bad. Pagkatapos, they were so nice to the fans. What sets him apart from other billiard players? His humble beginnings, his very poor beginnings. Wala naman ako may doon kundi puro lamesa lang. Dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Bago ako matulog, naglalaro din ako.